May nakita ko man ng money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Chis Escudero. May money trail, mga ka-clear. Ito yung sasabi ko. Na kahit sabihin mo, ito lang sa akin, hindi ko naman sasabing guilty sila. Like what happened sa kaso ni Senator Bong Revilla. Okay? Wala man tayong magagawa doon kasi na-acquit siya. Pero, meron siyang lawyer, chief of staff niya, si Atty. Camba. Okay? So, assistant niya to. So, lumalabas si Atty. Camba ay nakipag-transact. So, si Atty. Camba ay na-guilty sa graft charges. Nakulong. Doon na namatay sa kulungan. Pero yung pera natagpuan doon sa bank account ni Senator Bong Revilla. Kasi nag-testify, AMLAC. Kaya nga di ba may issue na si Bong Revilla dapat isoli itong 124.5 million. Diba? Ibalik. Pero wala siyang criminal case. So hindi ako justice, ayoko mag-judge. So mag-isip na lang tayo. Bakit yung chief of staff nakulong? Wala naman sa kanya yung pera. Na kay Bong Revilla. At pinapasuli lang. So hindi siya na-guilty, nakatakbo pa. So kayo na mag-isip, ayoko maging judge. Ayoko maging judgmental. Kasi na-acquitted siya. So bakit nasasoli yung pera? Bakit napunta sa account niya? Diba? Ano yun? Napunta sa account niya, hindi niya alam. Napunta sa account niya, hindi niya sinole. Hindi niya alam kung kanino nang galing. Millions. Diba? So, anong ginagawa? Okay. May isang senador, nung nakaraang buwan, 2 months ago, ano sabi niya, hindi siya nakikialam. Staff niya, pinabayaan na lang yung staff niya makipag-deal kung mayroong gagawin sa Bulacan. We're talking about millions. Pababayaan mo yung staff mo, pumirma, makipag-transact, maging proponent without you knowing, Senator. Ito, pag may nakita na namang kickback ito, ano sabihin ng Senator? Wala akong alam dyan. Pinay ko yung pirma ko. Diba? Parang for me, parang medyo highly improbable. Hindi ko masasabing 100% hindi pwede. Highly improbable for the staff. For the staff. Diba? To transact for the amount of millions of pesos. Kickback hindi alam si bossing. Diba? Unless, inutusan mo Stop mo Stop mo yun. Stop mo lang yun. Pero nasa iyo yung pera, paano? Tuloy! Batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, Jom Garner, Jom! Tunguli sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control project na discovery ang money trail o galaw ng pera papunta kay Senator Francis Escudero na dating Senate President ang inaprubahan ang 2025 national budget na umano'y itik sa budget insertion. We have the 5 statements leading of a money trail leading to him. The reasons of fact. Mga ka-clear, baka nakita yung mga deposits. Bakit? Money trail. Nakipag-ugnayan sila sa AMLAC. Diba? Kaya nakita to. That are there already. But of course, we want to address. Inisip ko tuloy mga ka-clear. Lately. Naisip ko tuloy, hindi ba tumahimik si Cheese? Recently. Before talaga, press con, press briefing, kapihan, talking about forthwith, talking about impeachment. And tuloy, hindi ba parang yung taong protectionan mo, mukhang nakaligtas sa panahon mo. Ikaw ngayon, napo-forthwith ka sa investigasyon. Diba? Ang bilis Nakita na yung money trail going to Chis Escudero.
Ayan tuloy, na forthwith. Ito yung definition ng forthwith, mga clear. Na hindi nila ginamit. This is forthwith. Investigation, forthwith. Na ICI, ng Ombudsman, DOJ. Yan ang forthwith. No, alam na siguro din na ngayon, anong ibig sabihin ng forthwith. Ito tuloy tayo. Ang problema nun, may money trail. Paano? With other evidence, which we're looking at, we're looking to right now. This was a fact. We have the 5 statements leading of a money trail leading to him. Narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking at, we're looking to. May opinion dito si Justin Macolet. Huwag muna tayo babalik sa ICC para wag sa atin ma-interim release. Naughty, Justin. Yeah. Right now. Ayon kay Romulia, dahil kasi Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dating WH Undersecretary Roberto Bernardo. Oo, nakalimutan kong tinuro siya. Sorry naman. Nagkakamali tayo. Diyan. Nakalimutan natin. Okay? Sorry. Pero yan, galingan ng mga clear eh. Hindi, naturo siya. Na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama ni dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Binay. Una nang itinanggi ni Senador Escudero ang mga alegasyon laban sa kanya at tinawag niyang bahagi ng isang organisadong plano para sirain ng Senado, iisang tensyon sa publiko at pagtakpan ang tunay ng mga salarin. O paano yan? Ito na naman di ba, pamumulitika, sinisira siya. Kaya the money trail daw is leading to Senator Escudero. Mahirap yun eh. Mahirap yun. Ang salitang kumpirmad, yung sigurado. Okay mga kli, ito Sorry balikan ko lang ng konti ito. Para ma-remind tayo kasi ako nakalimutan ko siya talaga. Konti lang, pero mahaba ito sa batong parte. Ibanggit ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Yes po, Mr. Chair. I can tell po the body systematic why nagkakaroon po ng ganyang sistema. Pwede bang open public hearing? Bakit kailangan ng executive session? Sistema lang naman eh. Okay lang naman po, Mr. So Chair. pwede rin dito? Okay. Please proceed. Please continue. Well, maybe Undersecretary Bernardo would want to start with speaking about the system na nakagisnan po niya. Secretary Mulya. Magandang hapon po. Nung kami po ay nagpunta ng DOJ at binasa namin yung kanyang affidavit, dahil ito po ay kulang-kulang ang laman, tinanong ko po sa kanilang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang affidavit na sinubmit sa committee. At yan po ay ginawa po ng mga abogado niya kasama po ang NBI at sa tulong po ng DOJ legal staff. Kaya meron po siya supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBI po ay meron na rin pong recommendations for prosecution. Pwede ba pakibasa nyo yung inyong supplemental affidavit para ma-record ng committee? Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin. Kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Yan. Sige po, Yusek. Okay. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state, during the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or secure the satisfaction of all civil obligations. Ito mga clear, di ba? Nag-imbestiga ang DOJ, NBI. Kung ginawa ito ng Gotesa, wala nang problema eh. That I may Yung ganitong style na pumunta siya doon, tinanong siya, gumawa siya ng affidavit, nanumpa siya doon. Makakalimutan na yung ibang issue eh. be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Ito na mga clear. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Pork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Oh, magbaba. Okay, budget. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you.
I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Kanina na yan. WH, would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa ang mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po yung usually nanggagaling Ano ko na nga, i-advance ko lang. sa mga congressional districts. Kaya po minsan ay hindi po siya napapatupad dahil ng isang proyekto. Halimbawa po may budget parang pizza pie po yan hati-hati. So minsan kaya po So na-allocate na po yung mga pondo nila. Minsan po, merong lumolobo na pondo sa NEP. Ang sinasabi po ng aming ahensya ay may scientific formula naman talaga dyan. Which, isang taon biglang lumobo ng malaki. Minsan po, may nakukonsider kasi po minsan, ang basis namin, ang dinidiman po ng mga kongresista ay dapat, ganyan nakalaki yung aming NEP restore. Okay, anyway, may unang kwento kasi ito, supplemental lang to. Ibig sabihin, mga clear, meron siyang binanggit dito na Maynard Ngu ay maaaring siya yung bagman, di ba? Ni Escudero. Campaign contributor. Okay? So, mga clear, kung nagbigay man dito, ang mahirap kasi ito, mga clear. Kung nga, kasi tama si Bernardo, pero hindi mo makonect kung may laban si Cheese. Pero, bakit parang malakas ang loob ni Ombudsman Boying to say na yung money trail is leading to Senator Cheese Escudero. So, may hawak na siyang papel. May hawak na siyang ebidensya to prove that. So, paano yan? Malamang wala sa salin yan. Kung 160 million yan, mga ka-clear, 160 million, kayang-kayang bilhin yung ano? Paray-baring. Diba? Kayang-kaya yun. 56 million lang yun. Diba? Pero they have to still prove that. Pero kung meron Hugo, send him to the, slummer. Send him to the slummer. Forthwith. O yun. Na forthwith. May dokumento, mga kaklir. Maliban sa dokumentong nakita, kung hindi magpa-falter, itong si Bernardo, mapo-forthwith talaga itong si Senator Cheese. Okay? So, maliwanag Maliwanag siya sinabi. Sa iba, parang wala pa ako nadinig, na ganito ka-sure that the money trail is leading to Senator Cheese Escudero. So, may papel na hawak ito si Ombudsman.